Magandang umaga po mga kapatid. Muli tayong mag-aral ng banal na salita at sa pagkakataon ito ay tutuloy lamang po natin yung ating serye ng pag-aaral. At ito po ay yung Gospel of John, ang Gospel of Jesus Christ according to John. At narito na po tayo sa chapter 5 ng aklat na ito at nandito na po tayo sa part 3. Kung natatandaan nyo yung part 2 na ay yun po yung ang katanungan po doon, did Jesus break the Sabbath? No? Nilabag niya ba yung Sabbath? At nakita natin na pinatunayan na hindi naman po niya nilabag yung Sabbath. Sapagat dito po sa part 2 ay inaakusahan ng mga Hudyo ang ating Panginoong Kristo na nilabag niya yung araw ng Sabbath at pinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. At isa pa sa mga akusasyon ng mga Hudyo kung bakit gusto nilang patayin ang ating Panginoong Kristo ay yung tawagin niya yung yung Diyos na kanyang Ama. So he was calling God his own Father. At ito yung hindi niya ikinaila. No? Hindi niya ito dininay. No? Sapagkat tunay nga na ang Ama ay ang Diyos ay ang kanyang Ama. Bakit niya hindi ito ikinila? Sapagkat kung ang Diyos ang kanyang Ama, nangangahulugan siya ay anak ng Diyos o siya yung Son of God. At kung siya yung Son of God, siya yung Christ na kanilang iniintay. Magkabuntot po ito. Kaya nga dun sa purpose ng pagkakasulat nitong aklat na ito na lagi natin binabasa doon po sa John chapter 20 verse 30 to 31. Ganito po ang ating mababasa. Jesus performed many other signs in the presence of his disciples which are not recorded in this book, but these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. So, hindi ito ikakaila ng ating Panginoong Kristo. Ang Diyos ay kanyang Ama. Sapagkat kung ang Diyos ang kanyang Ama, siya yung anak ng Diyos. Siya yung Son of God. At kung siya ay anak ng Diyos, siya na nga yung Kristo na kanilang iniintay. Kaya nga, nung inaakusahan niya na tinatawag niya ang Diyos na kanyang Ama, ganito po yung kanyang sagot Babasahin po natin sa chapter 5 ng John at ang babasahin natin versikulo ay nasa 19 hanggang 23. Ganito po ang ating mababasa. Jesus gave them this answer. Very truly I tell you, the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father doing. Because whatever the Father does, the Son also does. Kung anong ginagawa ng Son dito sa lupa, yun yung ginagawa ng Diyos sa langit. Kung anong ginagawa ng Diyos sa langit, yun rin ang ginagawa ng kanyang anak dito sa lupa. For the Father loves the Son and shows him all he does. Yes, and he will show him even greater works than this, so that you will be amazed. For just as the Father raises the dead and gives them life, even so the Son gives life to whom He is pleased to give it. So sabi ng ating Panginoong Hesukristo, kung anong ginagawa ng Ama, yun rin ang ginagawa ng anak. Kaya nga dito, kung nakapagbuhay ng mga patay, ang Ama, ang anak ay nakakabuhay rin ng mga patay. At binubuhay niya yung ibig niyang buhayin. So sa verse 22 ang sabi, for moreover, the Father judges no one, but has entrusted all judgment to the Son. So dito, sabi niya, hindi hahatol ang Ama pero ipinagkatiwala niya ang paghatol sa kanyang anak. That all may honor the Son just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father. So, kung hindi mo ginagalang ang Son, hindi mo rin ginagalang ang Ama. So, kung ginagalang niyo ang Ama, galangin niyo ang kanyang anak. At nagpatuloy siya
sa kanyang pagpapaliwanag at pagsagot doon sa kanila akusasyon. Ang sabi doon sa 24, "Very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life. Very truly I tell you, a time is coming and has now come when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. For as the Father has life in himself, so he has granted the Son also to have life in himself. And he has given him authority to judge because he is the Son of Man." So, Jesus is not only the Son of God. Jesus is also the Son of Man. So, kilala niya ang Diyos sapagkat siya Diyos. Kilala niya ang mga tao sapagkat siya ay tao. At meron siyang karapatan at meron siyang kakayanan na hatulan ang mga ito. No, ang hatulan ang mga tao. Sabi doon sa 28, "Do not be amazed at this, for a time is coming when all who are in their graves will hear his voice, and come out those who have done what is good will rise to live." Magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. "And those who have done what is evil will rise to condemn." Ito yung kahihinat ng tao. Na kung ikaw ay nabuhay na matuwid, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay nabuhay ng kasamaan dito sa mundong ito, ikaw ay parurusahan. Sa verse 30 sabi, "By myself I cannot do nothing. I judge only as I hear, and my judgment is just, for I seek not to please myself, but him who sent me." So itong testimonyang ito ng ating Panginoong Kristo na sinasabi niya na ang Diyos ang kanyang Ama at siya yung anak ng Diyos. Ang sabi niya, kung ako ay nagtetestimonya lamang, kung ako ay nagpapatotoo lamang sa aking sarili, hindi totoo yung aking patotoo. Kaya nga, mabasa natin sa 31 ay ganito, "If I testify about myself, my testimony is not true." Na kung ako ay nagpapatotoo para sa aking sarili, yung testimony ito ay itong patotoong ito hindi totoo. Pero sabi niya, "There is another who testify in my favor, and I know that his testimony about me is true." Sino yung tinutukoy niya? Ang tinutukoy niya po ay si John the Baptist. Ang sabi niya po sa 33, "You have sent to John." Si John po yung John the Baptist. "You have sent to John, and he has testified to the truth, that not that I accept human testimony, but I mention it that you may be saved." So yung testimony niyan, testimony yan ng isang tao. At nasabi niya nga, hindi dahil na tinatanggap ko yung testimony ng mga tao, kundi kaya ako ginagawa ito ay para kayo ay maligtas. Ano ba yung mga testimony ni John tungkol sa ating Panginoong Kristo? Di ba, natatandaan niyo yung bago bautismohan ni John ang ating Panginoong Kristo, yung papalapit pa lamang siya kay John, ang sabi niya, "This is the Lamb of God that takes away the sin of the world." So isa sa mga testimonya ni John tungkol sa ating Panginoong Kristo, siya yung Lamb of God na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At isa pa sa testimonya ni John ay yung patunayan niya na si Jesus ang Kristo. Kung natatandaan niyo, si John po ay napagkamalang si Kristo, pero ang sabi niya, hindi ako ang Kristo, sapagkat ako'y bumabautismo lamang sa tubig. Yung darating sa hulihan po, siya na ang Kristo, at siya ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu at sa apoy. Natatandaan niyo itong illustration ito na nasa inyong harapan, no? Madalas na natin ginagawa yung illustration na yan, no? Yan yung mababasa natin doon po sa Luke chapter 3 verse 15 to 17, no? Si Kristo po yung magbabautismo sa Espiritu Santo
at sa apoy. At ito ay isa sa mga testimonya ni John. So, si Jesus ang kordero na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Si Jesus ang Kristo. Natural. Kung siya ang Kristo, siya yung anak ng Diyos. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, na pagpapatuloy niya tungkol kay John, ang sabi doon sa 35, John was a lamp that burned and gave life. And you choose for a time to enjoy his life. I have testimony weighted than that of John. For the works that the Father has given me to finish, the very works that I am doing, testify that the Father has sent me. So bukod kay John, isa pa sa mga nagpapatotoo tungkol sa ating Panginoon sa Kristo, yung kanyang mga gawa, yung kanyang mga miracles na ginawa, yung kanyang pagpapagaling sa may mga sakit. So isa ito sa nagpapatunay na ang Ama ay siyang nagsugo sa kanya. So dalawa na yung nagpapatunay sa kanya bukod sa kanyang sarili, na si John at yung pong kanyang mga gawa. At mismo ang Father ay nagpapatotoo tungkol sa kanya. Ganito po ating mabasa sa 37, and the Father who sent me has himself testified concerning me. You have never heard his voice, nor seen his form, nor does his word dwell in you, for you do not believe the one he sent. So, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, hindi lang si John, hindi lamang yung aking mga gawa, pati yung aking Ama na nasa langit ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Kung natatandaan niyo sa Mount of Transfiguration, na nung nagbagong anyo ang ating Panginoong Kristo, nakarinig sila ng boses dun na sabi, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to him." So makikita natin, maging ang Ama sa sangkalangitan ay nagpatotoo sa Kanya. At hindi lang po yun ang mga nagpapatotoo sa Kanya, maging ang banal na kasulatan na yung Moses and the prophet na kanilang tinatawag, yung pong kabuuan ng Old Testament Scriptures. Ganito pong ating mababasa sa 39. You study the Scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very Scriptures that testify about me, yet you refuse to come to me to have life. So makita natin, hindi lamang si John the Baptist, hindi lamang po yung kanyang magawa, hindi lamang po yung Ama ang nagpapatotoo sa kanya, kundi pati na rin yung scripture na binabasa ng mga Hudyo ay nagpapatotoo sa kanya. Sabi niya, binabasa niyo ang scripture dahil gusto niyo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung scripture na yan yung nagpapatotoo tungkol sa akin. So, yung pong hindi lamang scripture, kundi pati yung si Moses, nagpapatotoo sa kanya. Si Moses sumulat tungkol sa kanya. Sabi po doon sa 45 ay ganito, "But do not think I will accuse you before the Father. Your accuser is Moses, on whom your hopes are set. If you believe Moses, you would believe me, for he wrote about me." Ibig sabihin, for he testified about me. Now, but since you do not believe what he wrote, how are you going to believe what I say? So makikita natin itong pagpapahayag na ito ng ating Panginoong Hesukristo na hindi niya ipinagkaila na siya nga ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng hindi niya pagkakaila na ang Ama ay ang Diyos ay ang kanyang Ama, maraming patotoo. Hindi lamang yung kanyang sarili. Sabi niya, kung ako nagpapatotoo sa aking sarili, mali yung hindi totoo yung aking pagpapatotoo. Mali yung aking testimonya. Pero hindi lamang ako ang nagpapatotoo sa aking sarili. Pinatotohanan ako ni John, pinatotohanan ako ng aking mga gawa. Pinatotohanan ako ng Ama na nasa langit. Pinatotohanan ako ng banal na kasulatan
at pinatotohanan na po mismo ni Moses. So, matatag yung kanyang claim na siya na nga ang Kristo, ang anak ng Diyos ng buhay. Siya na nga yung sinugo ng Diyos upang ang buong sanlibutan ay maligtas. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana po ay nag-enjoy kayo sa aking oras na inukul upang bahagi ang salita ng Diyos. Muli, ako po sinihani sa Yuhay at taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo. At kung bago po kayo sa video ito, nasa channel ko po ito, ay sana po ay mag-subscribe kayo, i-ring nyo na rin po yung bell, i-like nyo na rin po. At kung gusto nyo pong i-share nyo rin po. At mas maganda kung mag-comment po kayo doon sa baba po nito na mayroong comment section, mag-comment po kayo sa akin kung ano po masasabi niyo sa video ito at kung meron po kayong katanungan. At huwag niyo kalimutan na panoorin niyo na rin po itong mga video sa inyong harapan at sana po ay ito pong bilog ay sana rin ay inyong i-press para ito po sa inyong pagsusubscribe. Muli, maraming salamat po sa inyong